mula kay Doroteo Hanupol. Yan, sabi niya rito, bakit mo ipinagtatanggol ang 10 utos ni Moises? Israelita ka ba? Sabi niya. Oh. Ginugulo nyo ang mga tao na hindi nagbabasa ng Biblia. Malinaw na antikristo kayo. Pagsisihan nyo yan pagdating ng paghuhukom ni Kristo. Mali eh. Dapat kong pagsisihan ngayon bago dumating yung paghuhukom. Siguro ang ibig niya sabihin, magsisi tayo pag dumating si Kristo. So ibig sabihin, talagang para sa Kanya ay maimpyerno yung ipinagtatanggol ang 10 utos. Mantakin mo yan. Grabe naman to si Doroteo Hanupol na to. Ano pa kaya? Sabi niya, ba't mo pinagtatanggol ang 10 utos ni Moises? Ibig sabihin, talagang galit siya sa 10 utos. Israelita ka ba? Para sa kanya, ang unang mali dito, Brother Gomer, yung pagkaintindi niya kung ano yung kautusan ni Moises. Yan. Siguradong mali ang kanyang interpretasyon kung ano yun. At saka, dahil hindi Israelita, ay walang karapatan na ipagtanggol ang kautusan ni Moises. Mga kapatid at mga kaibigan. So, tingnan natin, sino ba yung dapat magsisi sino ba yung magsisisi pagdating ng ating Panginoon? Masama bang ipagtanggol ito? Bago ko ibigay kay Brother Gomer, meron muna akong babasahin. Ito po ay masusumpungan po sa Mateo 5. Simulan ko po sa 17 hanggang 19. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Yung pong kautusan at mga propeta dito, mga kapatid, yung kautusan diyan ay nomos. Malawak ho ito. Ibig sabihin ay yung mga kautusan na malawak sa Old Testament ay walang sinisira si Kristo. O, yan na si Brother Richard. Oo. Umaarte ka. Narinig mo ba yung unang tanong, Brother Richard? Nako, hindi pa. Kararating, Brother Johnson. O, ito basahin ko para ganahan ka. Bakit mo? Ito yung mga dating daan dito nag-send to sa page ni Brother Gomer. Bakit mo pinagtatanggol ang 10 utos ni Moises? Israelita ka ba? Ginugulo yung mga tao na hindi nagbabasa ng Biblia. Malinaw na antikristo kayo. Pagsisihan nyo yan. Galit oh. Pagdating ng paghuhukom ni Kristo. Galit nga yan. Kahit ako magbabasa niyan, galit talaga yan eh. Sama ang loob. Bakit yung pinagtatanggol ang 10 utos ni Moses? Israelita ka ba? Galit nga. Ako na. Sagot na ba? Kaya binasa ko muna, Brother Richard, Sige. Yung Mateo 5:17 para malaman natin, masama bang ipagtanggol ang kautusan? Mamaya itutuwid natin ulit yung kautusan ni Moises na sinasabi niya dahil alam naman natin na hindi nila intindihan kung anong tinutukoy doon. At mamaya ay ibabalik natin sa kanya yung kanya sinabi. So dito, binasa natin yung sabi ng Panginoon, 5:17 hanggang 19. Huwag niyong isipin ako'y naparito para sirain ang kautusan. Naparito ako hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Tapos sa 18, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok, isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Okay, dito makikita na natin yung problema. Eto sa 19. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kalitliitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao, tatawagin kalitliitan sa karyan ng langit. Siya, ayaw niyan. Galit siya eh. Tinuturo, pinagtatanggol ni Brother Gomer. Masamang loob niya. Sabi rin talata, datapat ang sino mang gumanap at ituro, ito tatawagin dakila sa karyan ng langit. Yung nagtatanggol nito, tayo, ay itinuturo natin na dapat ganupin at ating ihinaganap at itinuturo. Sila ayaw. Abay, sino dang kalitlitan dito? Brother Chad, Brother Gomer? Ay, yung hindi nagtuturo. Yun. Yun nga, sabi dyan, yung hindi nagtuturo at sabi dito, hindi gumaganap at ituturo, ito'y tatawaging, yung nagtuturo, tatawaging dakila. Yung hindi magtuturo, tatawaging kaliit-liitan sa
kaharian ng langit, Brother Johnson. So dito makikita natin, tayo pa pinagbibintangan na ginugulo natin ang isip ng mga hindi nagbabasa ng Biblia. Eto na, Brother Johnson, meron ba tayo ditong tinuturo na hindi natin, ikaw nga, ako pwede pang pagbintangan dahil hindi ako high-tech. Pero, dito sa ating program, pag-aralan natin, halos lahat ng talata na binabanggit, pinapabasa, Brother Johnson. Naman. Yan, mache-check nyo naman sa inyong Bible kung yung binabasa namin talata o wala, kung nandyan o wala. So kaya maling sabihin na nililito natin ang mga hindi na, tinuturuan nga natin, yung mga hindi nagbabasa, kaya hanggat maaari, nilalagay natin sa screen, Brother Johnson. At kung hindi kayo kontento sa screen, basahin nyo mismo sa Biblia nyo. Ngayon kung wala kayong Biblia, hindi na namin kasalanan yon. Ha? Hindi namin kasalanan yon, pero sobra namang ano yan, Brother Johnson. Sabi ko nga parang, hindi ko alam kung nananaginip itong nagtanong Kasi tayo pa ngayon ang nanggugulo. Samantalang, inaayos nga natin yung magulong araw, Brother Johnson. Tama. Kagaya ng kanyang sinasabi. Tsaka ano? Tayo pa nagtuturo, Brother Johnson, tayo pa nagtuturo ng kautusan ng Diyos, tayo pa ngayon ng Antikristo. Tsaka bakit sila galit sa 10 utos? Ang ganda-ganda kaya ng nilalaman ng 10 utos. Pag sinabi kasi anti, dalawang ibig sabihin niyan, Brother Johnson. Una, umaakto kang as in ikaw yung kahalili. Hindi natin ginagawa yun. Unang-una, hindi tayo nag-aangkin na tayo ay kahalili ni Kristo. Tama po ba? So, lalong hindi naman tayo, yung pangalawang kahulugan, lalong hindi natin tatanggapin na antikristo as in kontra kay Kristo. Bakit po? Ayan na nga, yung sinasabi ni Kristo, inaayunan nga natin Tinuturo nga natin So, para sabihin mong antikristo ang isang tao, ibig sabihin, mga aral ni Kristo, kinukontra niya. Kinakalaban niya. Sige nga, Brother Johnson. Eto, tanong. Doon sa sinasabi mong 10 utos, alin doon ang inayawan ni Kristo? Isa-isahin nga natin, halimbawa. Wala. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, liban sa akin. Kontra ba ni Kristo yun? At saka, Inaan ba ni Kristo, sige, magkaroon na kayo ng ibang Diyos? at saka sila, kontra ba sila ron? Ay, kaya nga yun na nga ang ating pinapaunawa. Huwag kayong gagawa ng inyong larawan, sukat na inyong paglilingkuran. Kontra ba kayo doon? Hindi. Kami sumasang-ayon. Tapos, kayo sumasang-ayon. Tapos kami sumasang-ayon, antikristo. Kayo sumasang-ayon, hindi. Nasaan ang katarungan yan? Di ba? Nga. Kung antikristo kami, tapos sinasang-ayunan nyo rin naman pala, yung utos. Brother Johnson, kung ito'y kaanib ni Deponto, ng namayapa. Alala mo, Brother Johnson, Sigurado. nang bubulalat yung mata? Nga. Ito namang mga Katoliko, pati Arkitekton ay ginagawang Diyos Tapos punta, basa, Exodus, Kapitulo 20. Hamakin mo, Brother Johnson. Di ba? Nagagalit sa atin kapag tayo nangangarap. Pero pag siya, itong mga Katoliko ay ginagawa, pati Alkitran, kasi alam mo, Brother Gomer, ikaw ba lumaki rin kahit pa ng probinsya? Brother Johnson, makaka-relate to. Kasi alam niyo po, Mindoro yan. ako, Brother Johnson, sa Matnog at sa Bulan, Sorsogon, alam niyo po, yung mga kababayan nating Katoliko. Di ba ultimong pader, guguhitan nila ng alketran yan. Tama naman, yung pinanglalagay nila dun sa pader, alketran, Brother Johnson, yung pinanggagawa ng ispalto, di ba? Tama. Tapos, huhugisan nila ng krus. In fairness sa mga kababayan nating Katoliko, kahit sa pader lang nakasulat yung alketran, basta krus yan, pinangungurusan yan, di po ba? Galit na galit si Deponto dun itong mga Katoliko nito, pati alketran, ginagawang Diyos Bawal yan. Basa, Exodus Kapitulo 20. Ano ba yung Exodus Kapitulo 20, Brother Gomer, Brother Johnson? 10 utos. 10 utos. Pati pala si Deponto, pag susundan natin, antikristo. Namayapa na lang po ang kanyang kaluluwa. Di naman natin siya nilalait. Merong talata na merong talata na tamang-tama talaga sa kanila Isaiah 5:20, Brother Johnson. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. Na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Tama nga naman. Baliktad. Baliktad talaga, Brother Gomer. Sakto tong talatang binigay mo. Kasi, tinan mo Diba? Galit na galit sa 10 utos. Ang pinahahalagahan nila, yung mahabang damit. Yan daw ang aral talaga. Okay lang labagin mo 10 utos basta mahaba ang damit mo ng mga babae. Di ba?
kahit na nagmumura ka, basta mahaba ang damit. Aba, sa Brother kanila, Johnson. sa kanila, mahalaga yung damit. Di baling bastos yung mga nga. Ay, Brother Johnson, alam mo yung pumalit ngayon kay Ingkong? Sino bang pumalit? Si Daniel. Daniel. Pinagbabawalan na daw ang mga members ngayon na magsalita ng mga GAGO at BOBO. Ay ba, kung Brother ganyan, sapat noon pa pinalitan yun. Oo. Pero to be fair nga, Brother Johnson, sabi ko, di yan ang maganda. Walang mali na magbago for the better. Di ko ba? Nako, At kung kaibiganin sa- na natin yan. Kung baga Bakit ganyan. nagmumura pa rin sa page ko, Brother Richard? Hindi pa daw masyadong na-seminar yan. Pero pinagbibili na po sila ngayon. To be Mabuti fair, naman. kaya maraming salamat sa impormasyon, brother. Hindi ka, ayan sa ikapupuri pa, at gagaganda ng inyong samahan sinasabi. At tama naman talaga, sabi mga brother Johnson, dapat noon pa yan. Para hindi mangyari yung sinasabi ni Propeta Isaiah dyan sa pinabasang talata ni Brother Gomer. Abay, yung mapait, yun ang matamis yung mabuti, yun ang masama. At yung masama, yun ang mabuti. Mahirap ma-imagine yan, Brother Johnson, Brother Richard talaga eh. Kumbaga, hindi ko alam kung anong paliwanag ang gagawin dyan. Ang paliwanag dyan, palabo. Pag yan Brother Johnson, Pa, alam mo kasi palabo talaga ang punta dyan. Bakit? Ganito 10 utos, pero pag mga Katolikong binabanatan, pati alkitan ginagawang Diyos punta sa 10 utos, di palabo. Brother Doroteo, ganito. Maging seryoso ka. Punta ka sa kwarto, mag-pray ka. Buksan mo yung Biblia at basahin mo yung 10 utos. Tingnan mo kung ano ang masama doon sa utos na dapat mong itapon. Yan. Imagine, maging seryoso kayo. Tama, O, Brother ang utos, Johnson. At siguro, alin doon na pag sinunod mo, magiging antikristo ka. Kasi sabi niya, antikristo, di ba? Isipin mo talaga, tama yung payo mo, Brother Johnson. Magbulay-bulay ka sa isang silid. O kaya kung gusto mo, pumunta ka sa bundok para walang istorbo. Ikaw lang talaga. Unang Juan 5:2, Brother Johnson. Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos, pagka tayo nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. yan. Antikristo sa kanila, yung sumusunod sa utos. Kaya nga, Talagang eksakto lang yung kay Isaiah. yun nga yung sinasabi natin na hindi ko alam kung paano tumatakbo ang kanilang memory, pagbasahin natin yung 10 utos. Ang ganda ng talatang binanggit niya, nakikilala yung sa Diyos kung tinutupad. Sa kanya, ayaw Kaya gagagalit kay Brother Gomer. Tingnan mo niyan itong mga utos dito. Exodus, Brother Richard. Walikan ko lang, papasadaan ko lang itong ati. Unang utos, Go. huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Aba, ay gusto niyang itapon yan. Pero pag mayroong nagtanong na Katoliko, nagkakaroon yan. Tapos, huwag gagawa ng larawang inanyuan. Ayaw ko kung paano naging mali ito. Huwag mo yuyukuran sila. Huwag yuyukuran at paglilingkuran yung mga larawan na yan. Tapos, tatlong utos, huwag mo ang babanggitin ang pangalan ng Diyos walang kamuluhan. Paano kaya nilang nasikmura na ito ay alisin at magalit doon sa nagtuturo na huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos walang kabuluhan? Ang dahilan siguro ito. Ayan, verse 8, alalahan mo araw ng Sabat. Ayan! Yan ang dahilan. Yan ang dahilan kung ba't ayaw nila. Malamang. Tapos, ang kasunod na utos, 5, igalang mo ang iyong ama't ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay siya ng Panginoon. 6, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa at huwag mag-iimbot. Doon sa kay Doroteo, kapatid na Doroteo, ano po ang nangyari? Bakit kayo ay nasusuklam sa utos na ito? At nagagalit po kayo doon sa nagtuturo na ito ay sundin. Kailan naging masama itong utos na ito ng Diyos na ang lumapit nga dyan na hindi karapat-dapat patay? Yun pa kayang naglalapastangan ngayon dyan, yung nanlalait, hindi mamatay. Alam mo, brother, Sige. Brother Johnson,
biglang inimpress sa akin yan ng Holy Spirit na ang lalabanan ay ituturo mo sa 10 utos, Antikristo ka. Lalabas pati si Kristo, Antikristo. Tama. O kasi... Di ba? Yung tinanong ng binata, sa kung pumasok, paano po? 19, no, Mateo? Sa 19 ng awit, 16, ng awit tuloy, Mateo, 16. Di ba? Hanggang 18. Ano pa ang sabi ng Panginoon Kristo diyan, Brother Johnson? Tingnan, usapan natin ang usapan ng binatang mayaman at ng ating Panginoon Kristo. May nagtanong sa kanya, lumapit yung guro, nagtanong sa kanya kung ano gagawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Correct. Tapos, sabi ng Panginoon dito sa 17, bandang huli, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Correct. Ay nang sabihin at tanong kung alin-alin. At sabi ng Panginoong Hesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama't ina at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Tingnan mo to. Ang binanggit ho dito ng ating Panginoon ay hango doon sa 10 utos. Hindi man niya kinumpleto, pero hindi nangangahulugan na yung umiiral na lang dyan ay yung binanggit niya. At Tama. yung hindi niya binanggit ay hindi na umiiral. Kasi wala naman dito yung huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kung inyong mapapansin ho dito, ang binanggit po dito ay yung ikaliwang bahagi ng kautusan. Yung pag-ibig sa kapwa. Tama. Hindi lang binanggit dito ng Panginoon yung pag-ibig sa Diyos. Yung huwag kang magkakaroon, huwag gagawa ng larawin ninyuan. Brother Johnson, nandun yan sa Mateo 22:37. Yun naman ang kabuuan nun ibigin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Kasi ito, pag-ibig sa kapwa. Tama. Pero doon, dinalawan na niya, napapaloob yung buong ano. Basahin na nga lang natin yun. Sige, basahin mo na nga, Brother Johnson. Para Antikristo din si Kristo. 22:30 ito. Sa 36. 36 hanggang 40, Brother Johnson. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Dito niya binanggit yung una. Kasi, sabi rito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Tapos, sa 39, ang pangalawang katulad ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauwi ang buong kautusan at mga propeta. Ibig sabihin, naroon yung 10. Napapaloob doon. Brother Doroteo. Brother Johnson, Sige. ang naging problema kasi nila dyan sa talata na yan, nung banggitin ng Panginoon, yung 2 talata na yan, akala nila, yan daw ay utos ni Kristo. Naku po. Di ba? Hindi naman sa sinasabi natin na yan ay hindi utos ni Kristo. Pero kung titingnan mo yung usapan dyan, tinanong siya ano ang dakilang utos sa kautusan? Sige. Di ba? Hindi naman ang tanong ng binata ng tagapagtanggol dyan ng kautusan alam kong may utos, ano naman ang utos mo? Hindi naman ganon. Ang tanong dyan is, ano ang dakilang utos sa kautusan? Ang ibig sabihin, kaya nga ang dyan, di ba tinutokso siya? Kumbaga, sinusubukan siya, Brother Richard nung tagapagtanggol ng kautusan, kung ang ating Panginoon ay merong alam sa kautusan. Tama. Yan po yung context ng pag-uusap dyan. Kaya nung sabihin ng Panginoon na sa 2 utos na ito, binanggit niya, ibigin mo ang Diyos. Nasaan ba yung ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, Brother Johnson? Di ba nasa Deuteronomy yan? Sa 5. Sa 5, yan. At pansinin nyo, Brother Johnson, bago mag-6, nandun yung 5. Sa Kapitulo 5, nandun yung pagbibigay ng 10 utos. Tama. Naku, kung alam lang nitong mga ito yung background nito, yung mga ngilabot naman ito. Sana ang susunod na ipagbawal na ni Brother Daniel Rason ay huwag nyo nang tutulan ng 10 utos. Yun, maganda. Oo. Naunti-unti na Maganda yan, Brother Johnson, kung mag-Adventist na sila. Wala, malulugi sila kasi... Isipin mo ang sabi ni David. Gusto ko lang basahin ito, Brother Richard. Ito yung sabi ni David sa 119 ng awit, verse 1. Mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. 2. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo
na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. O kita mo? Ang sabi ni David, mapalad eh. Ay, ang sabi naman itong mga ito, Antikristo. Tsaka ano, Ay, kay, maganda yan. kay Maganda, David na lang ako maniniwala. maganda yung punto mo dito, Brother Gomer. Kasi, parang lumalabas, hindi na pwede kasing tutulan itong talata. Parang lumalabas tuloy, na mapalad ang sumusunod sa utos ng Panginoon ngayon. Pero sa noon, pero sa ngayon, Hindi na. malas na. Ay, Pero hindi yung ako sumusunod maniwala sa, dyan. parang ganito, ang sumusunod sa 10 utos sa panahon ng ulumang tipan, mga Israelita, swerte, kasi kinalulugdan ng Panginoon. Ngayon, pag sumunod ka, galit sa'yo yung Panginoon. Magsisisi ka. Ay, hindi. Ganon Hindi ang pa rin lalabas papayag, Brother John. Saka Ganon sila yung lang yun. lumalabas. Di ba? Oh, di ba hindi to nasagot ni Brother? Sino may nakausap ko, Brother Johnson? Sabi, ginawa ang 10 utos sa mga masama. Eh, nung pinuntahan natin. Si Efren. Oo. Oh, 14-12. Tinawag na naritong pagtsatsaga ng mga banal. Banal pala ang tawag, hindi Antikristo. Kaya, Sino? Yung mga tumutupad sa utos ng Diyos at may pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ang problema sa kanila, puro lang pananampalataya sa ating Panginoon Kristo ang gusto. Eh magkasama kaya yung Brother Johnson? Oh, Tama. yung dalawang bagay na yon sa taong tinawag na banal. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Idugtong natin itong kanyang sinabi. Sabi dito ni Doroteo Hanopol uli, kaya gustong-gusto ng mga bulaang pastor. Mali na naman eh, wala namang pastor dito eh. Sa panahon natin, ang 10 utos, nakapaloob doon ang ikapo. Ay! Nakaw! Malaki kasing pagka... Brother Johnson! Teka lang, tapusin mo na. Malaki kasing pagkakitaan iyan ng mga bulang pastor sa buong mundo. Sumunod kayo sa kautusan ni Kristo para maligtas sa parusang darating. Nung ibigay ang 10 utos, Brother Johnson, sinulat sa tapyas ng 2 tapyas ng bato, tama? Tama. Ay saan idinugtong doon yung ikapo? Wala na. Hindi na 10 yun. 11 na yun. Kaya nga eh. Hindi, ibig sabihin nga nito mga kapatid, ano? Kaanuhan na lang natin itong mga kawawang dating daan nito. Ano na lang natin siguro, tulungan na lang natin. Sagutin na lang natin na may pag-ibig. Kasi kapatid na Doroteo, yan ang sinasabi ko, kanina pinayuhan kita, pumasok ka suli sa loob, tingnan mo, hanapin mo yung ikapo sa 10 utos. Pagka nakita mo doon, panalo ka. Tama ka. Pero pag wala roon, ay ikaw yung magsisi. Sabi mo rito, pagsisisihan eh. Tama. Yung magbago tayo, kapatid na Doroteo. Mas pinakamaganda yung ganun eh. Kasi tinan mo, sa sobrang gigil ninyo, sa sobrang paniniwala ninyo, kayo lang ang tama at ang mamali, ay hindi nyo na napapansin yung sinasabi ninyo, mali-mali na pala. Saan ka nakakita Sobrang mali. na yung 10 saan ka nakakita na yung ikapo ay nandoon sa 10 utos nakasama? Eh, ayun ko, Brother Johnson, ako sa totoo lang, eto po, kahit walang ikapo, ipapangaral ko ang 10 utos. Sa totoo lang. Tama. Wala Ay, namang utos doon eh. Ay, wala namang ikapo sa 10 utos. Yan ang Kaya nga, Yan ang Mga sinasabi natin. naaawa ko dito sa mga ito, Brother Johnson, sapagkat parang ito ba yung naituro sa kanila? Yan na yun. Ay hindi ko rin alam kasi minsan may sinasabi silang parang iba naman doon sa kanilang tagapagturo. Siguro, lalo na ngayon na wala na si Dipunto, ay baka magkanya-kanya na lang silang din turo niyan. Kasi kay Brother Eli, wala nga daw yung bautismo doon. Ngayon sa kanya naman, nilagyan ng ikapo doon sa 10 utos. nako, malayo tulungan nga, na lang no? natin. Malayo nga. Alam mo, Brother Richard, Brother Gomer, sa panahon ngayon na hindi na malaman nila kung ano yung gagawin, ay i-guide na lang po natin itong mga kapatid at kaibigan nating ito. Kasi marami silang mga kapatiran na talaga namang nandoon yung interest na sa atin. Marami tayong natatanggap na mga feedback, pasikreto lang. Pero ando na, kung tatanungin sila kung alin ang napupusuan nila, ay itong Seventh Adventist. Kasi makikita naman nila kung gaano katibay, gaano kaliwanag yung ating latag. Tama. Brother Johnson, gusto kong bigyan yung mga puntos, yung mga huling pananalita niya. Sabi dito,
sumunod kayo sa kautosan ni Kristo. Eh galit siya sa ikapo. Eh di ba wala naman utos si Kristo na wag mag-ikapo? Ang utos ni Kristo, mag-ikapo. Oh, kaya nga hindi ko natuloy. Alam ng punta. Mag-ikapo. Nasaan nga yung Brother Johnson? May nakahanda ka ba dyan? Mateo 23:23, doon sa ang salita ng Diyos, sabi rito, nakakaawa kayong mga tagapagtanggol ng kautusan at mga parisiyo. Kayong mga mapagkunwari, ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapo ng inyong mga pampalasa. Ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pag-ibig sa pagiging makatarungan, mahabagin at pagiging tapat. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapo. Pero wag naman ninyong kaligtaan gawin ang mas mahalagang utos. Sino bang may sabi diyan? Hindi ba si Kristo? O kung tuturo pa rin ang kautosan ni Kristo, dapat kayo mag-ikapo. O yan ang bagay na hindi dapat talaga nating anuhan itong mga taong ito, kundi manapay Brother Johnson, kahabagan natin sila. kung susundin natin ang kautosan ni Kristo, ano bang utos ni Kristo? Itaas mo nga doon sa 23:1. Meron ka ba? Yan, subukan niya natin yung ESD na salin. Yung 23:1 ng Mateo. Kasi ang sinasabi nila, sundin daw ang kautosan ni Kristo. Ngayon, ano ba ang kautosan ni Kristo? Diyan sa 23:1. Sige, i-ano ko muna. Sige. So habang iniano mo, Brother Johnson, babasahin ko dito sa New Living Translation naman, sa 23:3. Dito pa rin sa Mateo, ha, Brother Johnson? Ang sabi dito, Sa uno muna, Brother Richard. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, To his disciples. to his disciples, the teachers of religious and the Pharisees are the official interpreters of the law of Moses. Oh, So, sabi dito, kaya So? nga, practice and obey whatever they tell you. yan! Practice and obey. Diba? Sa verse 3, practice and obey whatever they tell you, but don't follow their example. For they don't practice what they teach. Yung itinuturo, sundin. Huwag na Yan. ginagawa kasi hindi pinapractice yung itinuturo. Napakaliwag Pero na itinuturo, Brother Richard eh. tama. Kaya Oh. nga. Ano ba, isa sa Kung mga turo? tutusin mo ang kautosan ni Kristo, susunod ka rin sa kautosan ni Moises. Bakit sabi ng Panginoon? Yung mga eskriba at parisiyo ay nagsisiupo sa luklukan ni Moises. Ang sabi niya. Yan sa maganda yung version ng Bible mo, Brother Richard. Yeah, sabi dito, they are the Pharisees, sabi, the religious leaders and the Pharisees are the official interpreters of the law of Moses. Official interpreters Interpreter of the law of Moses. Moses. Hinaan mo yun. Ibig sabihin, mga Tapos, kasulatan. Ano sabi ni Kristo? Huwag niyo lang sundin. So Ay, practice and obey. Isagawa nga. So practice and obey whatever they tell you. Yeah. So, itong kay Doroteo, mga kapatid, ay ibig mong sabihin, ang sa kanya po, hindi natin nilalait, hindi natin minamaliit. Ibig mong sabihin ay talagang nagkulang ho yung kanilang mga tapagpagturo. Unang-una, ang mga pagbubitaw na ng mga salitang dapat kayo sumunod sa kautusan ni Kristo, hindi nila na alam na si Kristo mismo ang nagsabi na dapat nga kayong mag-ikapo. Doon pa lang Tama. iniisip na dapat ni itong mga taong ito na mali tayo. Dapat naisip na ho kagad. May problema sa pagtuturo. Kasi si Kristo Malaki. ngayon, pag binasa yung mga talatang yan, sino ba niya kausap ni Kristo? Doon na naman tatakbo. Si mga parisiyo, ang mahalaga roon, inutos ni Kristo. At saka, tama. At saka, Brother Johnson, maling-mali yung huling statement niya. Sumunod kayo sa kautusan ni Kristo para maligtas. Mali din. Mali din. Hindi Hindi yung pagsunod sa kautusan magliligtas sa'yo. Ay, pero paniniwala nila yan, Brother Richard. Ha? Paniniwala nila na ang pagsunod ang magliligtas sa tao. Nako. Mali na naman yun. Mali Kasi, na naman. utos ng tinatawag po nating paraan ng kaligtasan, mga kapatid, ay hindi sa pamagitan ng pagsunod. Yan ay libre ito. Basahin ho natin. Ang dami pong, kaya alam nyo yung tanong niya na yon, ang dami po nating naitutuwi doon. Sabi ng lahat ng statement mali
Oo nga. Sabi ng Efeso 2:8 at 9, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Siguro Yan, yung iba no? magtataka naman yung iba. Ayun naman pala, bakit nagtuturo yung nakautusan? Hindi nga kasi pagliligtas ang pagsunod kundi ito ay pagra sa isang nabuting pamumuhay. Kasi sa talatang 10, sapagkat kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang sa nating lakaran. Ibig sabihin, niligtas ka ng biyaya kasi nanampalataya ka. Ngayon mananampalataya ka na, huwag mong ituturong dapat labagin ito kasi sabi ng Panginoon doon sa 5:19 kanina, pag itinuro mo ito, kaliit-liitan ka. Itinuro mo na huwag nang sundin at labagin, ay kaliit-liitan. Pero pagka ang itinuro mo ay dapat pahalagahan ito at ganapin, dakila. So ganun ho yun. Hindi susunod para maligtas. Kundi yan ay bunga ng kaligtasan. Brother Richard, Brother Gomer. Tama. Brother Johnson, katunayan pa na maling-mali yung statement niya. Eto, ano na una? Pagliligtas o pagsunod? Pabasa, pambansang talata natin ito, palasak na ito, Roma 7:24 hanggang 25. Ano ba na una? Pagsunod o pagliligtas? Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong pinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Datapat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. So, kita natin yung sequence na una yung pagliligtas, Brother Johnson. Oo. Tama. Eh, sabi niya, may dilema siya eh. Yung ayaw kong gawin, yung nagagawa ko, yung gusto ko, yun ang hindi ko magawa. O sino magliligtas sa akin sa abang kalagayan kong ito? Ang sabi, nagpapasalamat ako sa Diyos. So iniligtas muna siya, Brother Johnson. Yung tanong, sino magliligtas? Yun muna nangyari. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. So niligtas siya ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong pinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. So sila, Brother Johnson, puro kautusan na lang ni Kristo. Pinaglalabang kautusan ni Kristo at kautusan ng Diyos. Eh dito si Apostol Pablo, mismo nagsabi, ano yung pinaglilingkod niya? Ano yung pinaglilingkuran ng kanyang kautusan ng Diyos, Brother Johnson? Paglalabanin na naman nila yan. Di ba? Naglalaban nila kautusan ng Diyos at kautusan ni Kristo. Eh samantalang kung titingnan mo yan, Brother Johnson, kung itataas mo lang yan, 7, 8, makikita natin na kinukote na naman, Brother Johnson, ang ilang bahagi ng 10 utos, Brother Johnson. Tama. Oh. Tama. Oh, yeah. Kaya ayan, tingnan natin kaya hanggang sa huling statement ni, maling-mali eh. Kaya sumunod kayo sa kautusan para hindi ho. Mali na naman. Wala talaga tumama doon. Kawawa naman. Wala talaga. 7:21 ng Mateo. Ang sabi diyan, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yan, Panginoon, Panginoon, hindi ba ka nagsipagmula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Sa 23. At kung magkagaipahahayag mo sa kanila, kailanman hindi ko yung nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Alam mo ba, Brother Joseph, Brother Richard, alam kong napansin mo ito, alam mo ibig sabihin ng katampalasanan dyan sa Greek? Sa Grego yan ay anomia. Ano? Anomia. Galing niya sa salitang anomos. Na ang ibig sabihin, walang kautusan. Na itong mga taong ito na gumagawa ng katampalasanan, ito yung mga tao talagang ayaw sa kautusan. Ang tawag ng Panginoon sa kanila, anomia. Lawlessness. Ang sabi diyan, Sa definition ng mga kilalang mga Greek lexicon, lawlessness. yan, lawlessness, anomia. Pagiging walang kautusan sa kanila. Oh, Wala. kasi ignorante sila. Oh, yun. Kaya naman contempt and violation of law. Oo, isa sa definition nitong yung anomia na yan ay breaking of the law. Yes. Ang sabi dito, Brother Johnson, the condition of without law.
Kaya without law, hindi nila sinusunod. At kaya nila hindi sinusunod, ignorante sila, hindi nila alam na mahalaga yon. Yan ang mangyayari dyan. Pero alam mo, Brother Johnson, hindi lang naman pagiging ignorante ang meaning nito. Meron Oo. ding contempt. Contempt, ibig sabihin alam, binabastos. Yun, isa Ay, ano? yan, kaya isa sa mga, isa yan sa mga definition din. Contempt. Sinasadya. Sinasadya. Alam pero binababoy. Oh. Kasi mahilig nga sa baboy eh. Kaya pati batas, binababoy. Yan po ang ating masasabi dyan. So, hindi pala antikristo yung nasunod. Manapa yung lumalabag. Tama. Kasi sabihin ba naman ng Panginoong Kristo, lumayas kayo, kayong mga tagagawa ng katampalasanan. Kasama doon yung mga alamang kautusan pero winawalang halaga at winawalang kabuluhan. Eksakto yan, Brother Richard. Yan ang ibig sabihin dyan ng Panginoon. Tama. At walang ibang binabanggit dyan ng Panginoon, Brother Richard, na nomos. Wala namang ibang nomos nung panahon nila. Ay, Tama? siyempre, yun yung kabuang kautusan doon sa Old Testament na Torah naman ang tawag. Kasama doon ang 10. And remember, Brother Johnson, yung 7 na yan, bilong pa yan sa Sermon on the Mount. Kasama pa yan. Doon sa mga pinagmamalaki nila. Iba na ngayon, ang 10 utos noon, pumatay ngayon, mag-isip pa lang. Hello, kasama yan, no? Kasama yan sa Sermon on the Mount. Hindi mo Andyan pwede na, kasama sa Sermon on the Mount yan, Brother Richard. Kaya nga, andito natatapos si chapter 7. Kumbaga, yan ang conclusion ng Panginoon. Tama. Kaya tama lang din talaga, Brother Johnson, hindi lang tayo sola scriptura, tota scriptura pa. Ha? Dapat sinasaalang-alang lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan.